Sa aklat po ng unang Samuel Kapitulo 22, talatang 1 at 2. Umalis nga si David doon at umakas sa yungib ng Adulam, at nang mabalitaan ng kanyang mga kapatid at ng sambahayan ng kanyang ama, kanilang nilusong siya roon. At bawat isa na nagpipighati, at bawat isa na may utang, at bawat isa na may kalumbayan ay nakipisan sa kanya. At siya'y naging punong kawal nila, at nagkaroon siya ng may 400 tao. Pagkapala po ang sumaatin sa muling pagkarinig ang kanyang mga banal na salita. Good morning po mga kapatid. Good morning. Sa buong pagpalang araw, muli ang pinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo muli kanyang pinagkatipon po sa kanyang bahay dako upang tayo po'y makapag-awitan at makapagpuri sa kanyang banal at malinis na pangalan. Kayo din mga kapatid, tayo po'y nag-aral ng kanyang mga banal na salita. Pamagat po ng pinag-aaralan natin, o ang tema po ng paggalang sa Diyos. Nawa po ay nakita natin mga kapatid yung katangian po ng ating mahal na Panginoon sa ating pinag-aralan. Ibig sabihin nun mga kapatid, ang Diyos nag-iisa, wala siyang katulad. At yung kanyang kapangyarihan walang hanggan, hindi po natin malirit, hindi natin matutumbasan, at walang maihalin tulad sa Kanya. So marapat po sa atin mga kapatid, tignan natin sarili, napakaliit lamang kung ikukumpara sa Panginoon. Napakamaliit. Kung may mas maliit pa sa piraso, mas maliit pa tayo ron. Kasi universe yung binuo niya eh. Yung earth, napakaliit lang sa paningin ng Diyos yun eh. Yung earth, andun pa yung bansa natin, andun pa tayo. So napakaliit lang talaga natin. So ganun kalaki ang kapangyarihan ng Panginoon. Ang marapat natin makita doon mga kapatid, lalo na sa pag-aaral na ganito, yung bagaman Diyos ay makapangyarihan, malaki, marunong, tayo maliit, inibig tayo ng Diyos. Yun yung dapat nating maramdaman doon mga kapatid. At dahil iniibig tayo ng Diyos, ibigin natin siya, igalang natin siya mabuti habang tayo nabubuhay. Sa umagang ito mga kapatid, atin naman po tunghayan ng isang mensahe o isang sermon po na hinango po sa ating patuloy na inaaral sa unang Samuel. Tayo po ay nasa chapter 22 na. Bilang review po si chapter 21 at ang mga nakakaraang mga chapter, ito na po yung pangapasimula na si David ay tumatakas na dahil siya ay may tangkang patayin ni Haring Saul. Natatandaan niyo po ba? At sa chapter 21, nakarating po siya doon sa isang lugar kung saan nandoon si Ahimelech na saserdote, doon sa lugar ng Nob. Bibilisan natin yung review para makuha nyo lang yung nakaraang background, baka nalimutan nyo na. Si David, tumakas siya, pumunta siya doon sa Nob. Nandun yung mga saserdote, kasama niya yung mga tauhan niya. Nagugutom sila. Sabi ni David kay Ahimelech, meron ka ba dyan tinapay? Ang sabi ni Ahimelech, walang ordinaryong tinapay. Ang meron lang dito, yung tinapay na banal. Natatandaan nyo? Tapos pinakain niya si David at ang kanyang mga kasama. At sa huling tagpo, si David nagtanong kay Ahimelech, meron ka ba dyang tabak? Ang binigay sa kanyang tabak, yung tabak ni Goliath. Diba? Tapos habang hawak niya na yung tabak ni Goliath, na walang nang katulad, nagpunta naman siya doon sa Gat, yung lugar kung saan nanggaling si Goliath. Doon siya nagtago. At nakilala siya ng mga taga-Gat. Ang sabi ng taga-Gat, di ba si David ito, yung hari ng Israel? So, tingin na sa kanya, hari. Ano ginawa ni David? Nagkunwari siyang ulol. Yung kanyang laway, ipinatulo niya sa kanyang balbas, bumenta ito doon sa hari ng Gad. Sabi, ulol to, alisin niyo sa harap ko to. Kumbaga, kung nabalitaan talagang si David yun, si David na pumatay kay Goliath na kaninang kababayan, ano dapat gawin kay David? Patayin, gantihan. So, nakaalis po doon. Sa chapter po sa awit, nakasulat doon, nabilanggo din si David doon sa Gat. Pero dahil sa parang wala nang sense, gantihan pa to dahil ulul to eh. Pinaalis na rin po doon, nakatakas po doon si David.
Sa chapter 22, umalis nga si David doon. So nakikita niyo po doon. Ayan. Umalis nga si David doon sa Gat, tumakas sa yungib ng Adulam. Adulam. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapatid at ng sangbahayan ng kanyang ama, kanilang nilusong siya roon, bawat isa na napipigati, at bawat isa na may utang, at bawat isa na may kalumbayan ay nakipisan sa kanya. At siya'y naging punong kawal nila, at nagkaroon siya ng may 400 tao. Ang pamagat po ng mensahe natin sa umagang ito, mga kapatid, kapahingan at kaligtasan mula sa pananatili sa piling ng hari. Medyo mahaba. Tandaan niyo po, mga kapatid, ang tema po kasi natin ngayong taon na to ay pananatili sa piling ng Diyos. Buong taon po ito yung tema natin. Kaya ito po tinalakay ng nakaraang linggo. So yung tema po natin, nagkataon naman, nung last year pa po ito prepared, itong mensahe na to, sumakto rin po sa tema natin for the whole year. Kapahingan at kaligtasan mula sa pananatili sa tabi ng hari. Sa chapter 22, mga kapatid, bago natin ituloy yung istorya, ano ang sitwasyon ng Israel? Ang Israel po, mga kapatid, ay pinangungunahan ng isang masamang hari, si Haring Saul. Si Saul, isang hari na naging katuparan ng ibinabala ni Samuel sa Israel nung ang Israel ay nagsabi sa chapter 9 o chapter 8 ng unang Samuel, ang sabi doon, pag kayo pumili ng hari, ganito mangyayari sa inyo. Dati, ang Diyos ang naghahari sa inyong puso, lahat ng kailangan nyo, ipino-provide, walang buwis. The Lord will provide to all of you. Nga lang yung Israel, pati ka sa ulo. Hindi, matanda ka na, Samuel. Gusto namin magkaroon ng hari. Pag nagkaroon kayo ng hari, ganito gagawin ng hari sa inyo. Magbibigay kayo ng buwis, kukunin niya inyong mga lupain, bibigay sa kanyang mga tauhan, yung mga anak niyong lalaki, gagawin kawal, yung anak niyong mga babae, tagaluto ng tinapay, tagagawa ng pabago, aalipinin kayo ng hari ninyo. Okay, sabi ng Israel, no problem, gano'n ang nila. Sige, bigyan mo pa rin kami ng hari. Tuloy, pahihirapan kayo ng hari pag nagkaroon kayo ng haring tao para sa inyong sarili. Gusto niyo ba yun? Sabi ng Israel, oo, sige, bigyan mo kami ng hari, Samuel. Kumbaga, lahat na ng babala, ng pagpapahirap na gagawin ng isang hari sa kanila, sinabi na lahat yun ni Samuel. Ano sagot ng Israel? Bigyan mo pa rin kami ng hari. Ano ang nangyari sa Israel? Tingnan niyo yung verse 2. Bawat isa na napipighati, bawat isa na may utang, bawat isa na may kalumbayan ay nakipisan sa kanya. Ang Israel, unti-unti na. Merong first batch na 400 na nakaramdam na ng ganito. Ano yung naramdaman nila? Bawat isa na napipighati. Distress. Bawat isa na may kalumbayan. Bawat isa na may utang. Yung mga may in-debt. May utang. Bakit sila may utang? Kasi meron na silang, ang Israel may ikasampung bahagi yan sa na ibinibigay sa di ba? Sa sacerdote. Bukod doon, magbibigay ka pa ng ikasampung bahagi sa kaharian. Pag di ka nakabigay, may utang ka. Pag may hiningi sa'yo, bibigay mo. So sila, in distress, in debt, at may kalumbayan. Discontented. Distress, in debt, and discontented. Yan ang pakiramdam ng mga tao. At hindi po yan malayo po sa panahon ngayon. Hindi po ako sa Pilipinas lang Dahil ang mundo natin pasama. Naniniwala kayo mga kapatid, kahit sinong umupo dyan, talagang mundo pasama. Talagang mararamdaman ng tao, lalo na nung panahon ng COVID, talagang ang pakiramdam ng mga tao, distress, discontented, di ba? Talagang bumabagsak ang kalooban ng mga tao noon. Unti-unti pa nga lang nakakabangon yung ibang bansa Actually, Pilipinas, kahit pa paano, nakaka-adjust na. Mabilis mag-adjust mga Pilipino Pero ibang bansa, hindi pa rin. Talagang pabangon pa lang sila. Kakaiba lang talaga puso ng Pinoy, kahit saan mo ilagay talaga mabilis pag-adjust yan So given to you. Pero generally speaking sa buong mundo, talagang ang mga tao, pagdating sa tinatawag natin na makataong pamamahala, they are nagkakautang, distress,
in-depth, tsaka discontented, hindi kontento kahit sinong umupo. Ganyan. Yung Israel, sa sobrang nilang pagiging nalulumbay, may utang, at mga ang salita rito, napipighati, sumama na sila kay David. Nung si David po, umalis po doon sa Gat, pumunta na po doon sa Adulam, sumama sila. At naparoon si David mula roon sa Mispa ng Moab. Pansin niyo po itong mga salita na ito, mga kapatid, no? Sa verse 2, verse 1, taas niyo po muna, pakisubaybayan po kapatid. Yung verse 1, umalis siya doon, pumunta sa yungib ng Adulam. Ito yung Adulam. Pagdating sa verse 3, pakilagay po, pumunta sila sa Mispa ng Moab. Ang Israel dati, tumawid sa dagat. Sila umikot pa ganito. Yun po ay 50 to 60 kilometers ang biyahe po nila mula doon sa Adulam papunta sa Mispa ng Moab. 50 to 60 kilometers. Ang katumbas po nun mula rito, kagabi po tinry namin mula dito hanggang Sampaloc, Tanay is 50 to 60 kilometers. Nilakad po yun. Kung estimate po yun sa lakad, this is around 10 hours. O kung hindi po dito, sino nakapunta na ng Bacoor, Pataas Macabite, 50 to 60 kilometers din po yun. Ganun po kalayo. Nilakad po nila yun, papunta ng Mispa ng Moab. Ano pong gagawin ni David naman doon sa Tres? Naparoon si David mula roon sa Mispa ng Moab at kanyang sinabi sa hari ng Moab, isinasamo ko sa iyo ng aking ama at ang aking ina ay makalabas at mapasama sa inyo hanggang sa aking malaman kung anong gagawin ng Diyos sa akin. Isinisafety naman ni David yung kanyang magulang at kanyang mga kapatid. Kasi di ba may banta sa buhay ni David, si Saul. So si David na mahal niya ang kanyang magulang at mga kapatid, dinala niya sa Moab para hindi puntahan ni Saul. Question, ang Moab ba ay kakampi ng Israel? O kalaban? Kalaban po yan, Moab. Pero, pag binalikan po ninyo itong Moab, kung ano pong lugar yan, ang Moab ay ang pinanggalingan ng lolo sa tuhod ni David. Sa aklat po ng Ruth, si Ruth po ay manugang ni Noemi. Si Ruth nag-asawa kay Boaz, si Boaz at si Ruth nagkaanak hanggang sa naging apo nila si David. Si David, dinala niya yung kanyang nanay at tatay at mga kapatid doon sa Moab sa dalawang dahilan. Una, maaaring sinto kasi hindi ito gagalawin ng taga Moab. Kamag-anak nila ito eh. That's point number 1. Pangalawa, si Saul hindi malamang pupunta yan sa Moab para hanapin yung mga magulang ko. Kasi kalaban ng Israel yung Moab. Mga Moabita, mga Diyos-Diyosan nga yung mga nandyan, kaya nga umalis si Ruth dyan eh. Sumama na si Ruth, sumama na kay Noemi, papalit ng Israel sa Bethlehem. So doon dinala ni David yung kanyang magulang at mga kapatid. So nung nandun siya sa Moab, pagdating sa 4, at kanyang dinala sila sa harap ng hari sa Moab, at sila'y tumana kasama niya buong panahon na si David ay nasa Moab. Pagdating sa 5, at ang propetang si Gad, at sinabi ng propetang si Gad kay David, si Gad po ay isang propeta. Wala po siyang talaan ng buhay kung saan po galing itong propetang ito. Basta binanggit na sa aklat ng Samuel, may dumating na propeta na nagsalita kay David. Huwag kang tumahan sa Moab, ikaw ay yumaaway, pumasok sa lupain ng Huda. Nang magkakay yumaon si David, pumasok sa gubat ng Haret. From Moab, bumalik po siya dito sa Haret. Yung Haret na nasa Huda ay katabi po nung Adulam. Ang Adulam at ang Haret ay nasa 5 kilometers po ang layo. So from dito hanggang malamang bayan Marikina o Barangka. Pero mga 5 kilometers ang layo nun. Balik ulit siya, 10 hours lakad po ulit yun. Ganun po kalalayo. Mamaya, tingnan nyo na lang po sa map of Israel, the flee of David from Saul o from Saul. Tingnan nyo yung distansya ng mga pamamaya po sa inyong bahay para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalayo ang nilalakad ni David. 10 hours muli, pabalik. Punta siya sa Huda. At nabalitaan ni Saul na si David ay nasumpungan. Punta naman tayo sa kabilang angle naman ng camera. Yung verse 1 to 5 ang pinag-uusapan si David. Verse 6,
pinag-uusapan naman si Saul. At nabalitaan ni Saul na si David ay nasumpungan at ang mga lalaki ay nakasama niya. Si Saul may nauupo sa gabaa sa ilalim ng punong tamarisco sa Rama. Natangan ang kanyang sibat sa kanyang kamay at lahat ng kanyang mga lingkod ay nakatayo sa palibot niya. Ang Rama is almost 8 to 10 kilometers naman. Yung Rama papunta naman doon sa Haret. So 10 kilometers dito hanggang ano na yun, Cubao. Malapit-lapit yun. So ganung distansya, nalaman naman ni Saul na nandun sa Haret na si David. Ano gagawin ni Saul? Pag nabalitaan nandun si David, si Saul kasi may obsession na to. Ano obsession niya? Kailangan kong mapatay si David. Natangan ang sibat sa kanyang kamay. So lagi niyang hawak yung sibat niya. Pag hawak mo ang sibat, katumbas niya sa panahon na to, pag ikaw ay bumabiyahe, may dala kang barel. Ano ibig sabihin pag may dala kang barel? Handa kang pumatay. Hindi mo gagamitin barel pamukpok. Hindi batuta na lang dapat ang dala-dala mo. Tama ba? O kaya arnis. Pag ang dala-dala mo barel, meron kang intensyon, dumating ang pagkakataon sa iyong buhay, gagamitin mo yun. Tama ba? So pag sibat ang hawak mo sa panahon noon, anong intention mo? Handa kang pumatay, may papatayin ka at yun ay si David. Tangan ang sibat sa kanyang kamay at lahat ng kanyang mga lingkod na nakatayo sa palibot niya. At sinabi ni Saul sa kanyang lingkod na nakatayo sa palibot niya, verse 7, Biginin niyo ngayon, mga Benhamita, bibigyan ba ng anak ni Isay ang lahat sa inyo ng bukiran at mga ubasan? Gagawin ba niya kayong lahat ng mga punong kawal sa lilibuhin at mga punong kawal sa dadaanin? Sabi ni Saul sa mga taga-Benjamin, kayong mga taga-Benjamin, baka ako si Saul kayo taga-Benjamin, bakit kayo ganyan sa akin? Pinanakuan ba kayo ng anak ni Isay? Sino anak ni Isay? Si David. Pinangakuan ba kayo ni David na kayo ay bibigyan ng bukiran? Bakit hindi kayo nagsabi sa akin upang kayong lahat ay magsipagsuwai laban sa akin at walang nagpakilala sa akin ng gawin ng isang nakipagtipan sa anak ni Isay at wala sino man sa inyo ang nagdamdam dahil sa akin. May mga taong ganito, yung kagaya ni Saul, kailangan lahat tungkol sa kanya. Ano bang malay ng mga taga-Benjamin na nandoon si David na pagganon-ganon ang biyahe niya? Ba't di nyo sinabi sa akin ang sabi ni Saul? Wala bang nagmalasakit sa inyo para sabihin sa akin na si David pagganon-ganon? Papunta kung saan? Ano ibig sabihin po ni Saul? Kung sinabi nyo sa akin yun, napatay ko na sana si David na tambangan namin. Hindi kayo nagmamalasakit sa akin. Bakit? May pinangako ba si David sa inyo? Ganun magsalita si Saul. Bakit? Si David ba nangako ba na gagawin kayong punong kawal sa ganitong mga bataan? Bibigyan ba kayo ng bukiran? Wala bang nagdamdam dahil sa akin? Marami talagang ganito, mga kapatid, kagaya ni Saul. Gusto lahat ng tao awang-awa sa kanya. Ganun si Saul. O nagpakilala sa akin na ang mga anak ay humikayat sa aking lingkod laban sa akin upang bumakay gaya ng araw na ito. O gaya ninyong mga taga-Benjamin, bakit kayo pinayagan nyo na itong si Isay o anak ni Isay na si David maging malaya? Hindi nyo malang sinasabi sa akin. Nagtatangka na pala sa buhay ko si David. Hindi nyo sinasabi sa akin. Bakit ganun yung ugali ni Saul? Sabihin, may pagmamataas kasi sa kanyang puso eh. Alam nyo mga pag-ibig, tinatawag na fake humility. Alam nyo yung fake humility? Tingnan nyo ha. Wala ba sa inyo na nagdamdam dahil sa akin? Parang ano ba? Parang humility ba yun? Parang humble? Pero hindi, sa kataasan ng kanyang puso, gusto niya lahat naaawa sa kanya. Fake yung kanyang pagiging mababa dito eh. Nang magkagay sumagot si Doeg. Si Doeg, napag-aralan po natin yan doon sa chapter 21. Naalala niyo, sabi ko sa inyo, napakasamang tao nito na isang Idumeo. Ang Idumeo po ay mula sa lahi ni Esau. Nakalaban o karamihan dyan, kalaban ng Israel. Na nakatayo sa siping ng mga lingkod ni Saul. At nagsabi, aking nakita ang anak ni Isay na naparoon sa Nob kay Ahimelech na anak ni Ahitob.
Naalala nyo, nung nagpunta si David doon sa kay Ahimelech, meron po doong tao na nagngangalang Doeg, narinig niya na humihingi ng tinapay si David kay Ahimelech. Tapos, binigyan ni Ahimelech ng tinapay na hindi ordinaryo, na tinapay ng templo. Itong si David. Tingnan niyo yung verse 10. Pansinin niyo po itong bintang ni Doeg tungkol kay David na ibinibintang niya kay David. At isinangguni siya sa Panginoon at binigyan siya ng mga pagkain at ibinigay sa kanya ang tabak ni Goliath na Filisteo. Ano ibig sabihin ng isinangguni? Parang ang ibig sabihin nito, si Ahimelech, na saserdote, ipinanalangin pa niya si David. Pinagpala pa yan, binigyan ng tinapay, binigyan pa ng armas, laban sa iyo, Saul. Baggatong, alam niyo yun, sa madaling salita, sulsol. Sa mga Pilipino, may tawag dyan eh. Ano ang tawag nila dyan? Vacuum, malabanan, sip-sip, ganun. Nag-gets nyo? Kasi si Doeg gusto niyang magkaroon ng posisyon kay Haring Saul. So lahat ng pwede niyang itulong kay Saul, alam mo si David, pumunta yan doon. At si Ahimelech na saserdote, tinulungan pa, pinanalangin pa yan. Binigyan pa ng pagkain yan, binigyan pa ng armas yan, ng tabak, yung tabak ni Goliath. Nang magkagayon, verse 11, ipinatawag ng hari si Ahimelech na saserdote ng mga anak ni Ahitob at ang buong sangbahayan ng kanyang ama, na ang saserdote na nasa loob at sila'y naparoong lahat sa hari. Patignan niyo po yung verse 12. At sinabi ni Saul, yung dinggin gayon, ikaw na anak ni Ahitob. At siya'y sumagot, narito ako, Panginoon ko, sabi ni Ahimelech. At sinabi ni Saul sa kanya, bakit kayo nagsipagsuwai laban sa akin? Ikaw at ang anak ni Isay. Hindi mabanggit ni Saul yung pangalan David. Ganun siya kagalit. Ikaw na anak ni Ahitob at ang anak ni Isay. Pwede naman sabihin, ikaw na Ahimelech at si David. Diba? Pero sa mga Pilipino, pag galit, binubuo pangalan, ibaliktad. Diba? Pag galit na, buo na ng pangalan to, pati middle initial, dinadama eh. Pag galit na eh. Pero minsan, may Pilipinong pag galit, ikaw talaga, anak ka ng tatay mo. Anak ka ng nanay mo, parang pag galit na gano'n eh. Si Saul, ganito naman magalit. Sabi niya, at sinabi ni Saul sa kanya, bakit kayo nagsipagsuwain sa akin, ikaw at ang anak ni Isay? Verse 13. Na iyong binigyan siya ng tinapay at ng tabak at isinangguni siya sa Diyos upang siya'y bumangon laban sa akin at bumakay gaya sa araw na ito. Ano nangyari kay Saul? Naniwala agad sa sinabi ni Doeg. O meron ba sa inyo mga kapatid naniniwala sa sa kung sino unang nagsabi? Tapos, yun na agad yung nasa puso mo? Meron ba? Ganun yun, di ba? Ganun si Saul. Sinabi ni Doeg yun eh. Kaya yun, sinabi niya kay Ahimelech, bakit binigyan mo siya tinapay, isinangguni mo siya sa Diyos para lumaban sa akin? Ganun ba talaga nangyari doon sa chapter 21? Di ba hindi? Ang sabi ni David doon, naparito po ako dahil sa pinagtakpan pa nga niya eh. Sabi niya, pinadala kami ng hari. Mayroon kaming secret mission. Meron kami diyang tinapay, nagugutom na ako at ang aking mga kasama. Binigyan siyang tinapay. Ganun na naman kasimple nangyari doon eh. Meron ka ba diyang tabak? Walang tabak dito, maliban doon sa tabak ni Goliath. Kunin mo na. Wala namang sanggu-sangguni doon o pagpaplano sa buhay ni Saul eh. Chapter 14. Verse 14. Nang magkagay sumagot si Ahimelech sa hari at nagsabi, at sino sa gitna ng lahat ng inyong mga lingkod na tapat na gaya ni David? Manugang ng hari, tinanggap sa iyong pulong, karangal-dangal sa iyong bahay. Ano sagot ni Ahimelech? Pakinggan niyo to. Ikaw binibintangan ka. Ahimelech, bakit kayo nagpaplano sa buhay? Kayo ni David. Ano sagot ni Ahimelech? Nalimutan mo na ba si David? Di ba si David, honorable man, tapat sa'yo, walang kagaya niya sa kaharian mo, hindi mo dapat siya bintangan. Pinagtatanggol niya si David. Pinasimulan ko bang isangguni siya ngayon sa Diyos, malayo sa akin? So sinabi niya, hindi po ganun ang nangyari, malayo sa akin.
Huwag ibintang ng hari ang anumang bagay sa kanyang lingkod o sa buong sangbahayan man ng aking ama, sapagkat walang nalalamang bagay ang iyong lingkod tungkol sa lahat na ito, munti o malaki. Ay, sabi ni Ahimelech, wala po, kahit bahid na pagtataka sa buhay mo, wala kaming ganyan. Tingnan niyo po yung verse 16, pakilagay po kapatid. At sinabi ng hari, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Ahimelech, ikaw at ang buong sangbahayan ng iyong ama. Kanino po siya naniwala? Sa saserdote o dun kay Doeg? Si Doeg na Idumeyo na kalaban ng Israel. Sino po ang pinaniwalaan ni Saul? Si Doeg. Saserdote ito, tao ng Diyos to, ayaw mong paniwalaan. Ito, hindi naman lingkod ng Diyos to, nagsabi lang sa'yo na nauna, pinaniwalaan mo. Tandaan niyo yung punta na yun, mga kapatid, ha? Sinabi ng hari, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Ahimelech, ikaw at ang buong sangbahayan ng iyong ama. Teka, ba't dadamay po sangbahayan ni Ahimelech? At sinabi ng hari, sa bantay na nakatayo sa palibot niya, pumihit kayo at patayin ninyo ang mga saserdote ng Panginoon. Yung napakasama ni Saul, mga saserdote ng Panginoon, papapatayin niya. Di ba? Sapagkat ang kanilang kamay man ay sumakay David, at sapagkat kanilang nalalaman na siya'y tumakas at hindi nila pinaalala sa akin. Ngunit hindi inibig ng mga lingkod ng hari na iunat ang kanilang kamay upang daluhungin ang mga saserdote ng Panginoon. Kaso yung mga tauhan ni Saul, sabi ni Saul, patayin niyo yung mga saserdote. Sabi ng mga tauhan, ayaw namin, mga saserdote yan eh. O, tingnan nyo itong verse 18. Tingnan nyo ulit, ha? At sinabi ng hari kay Doeg, pumihit ka at iyong daluhungin ng mga saserdote. At pumihit si Doeg na Idumeyo at kanyang dinaluhong ang mga saserdote at kanyang pinatay. Ng araw na yaon ay 85 lalaki na nagsusuot ng ephod na lino. 85. Tama ba? 85 na saserdote ang pinatay ni Doeg. Nung nireview ko po itong history na to outside of the Bible, meron po mga history book eh. Ang totoong bilang po niya na pinatay po niyan ay nasa 385. Alam niyo po ba yung dami natin pagka inspirational convention, kulang-kulang 400 yun. Ganun karami ang pinagpapatay ni Doeg. Gano'ng karumal-dumal ang klase ng tao ito? Sulsul sa hari, tapos para lang sa promotion siguro, handang pumatay. Sabi sa inyo, napakasamang tao nito ni Doeg eh. Doeg, isang letra na lang tanggalin mo, dog na siya eh. No? Parang aso eh. Para lang doon, papatay ka. O, napatay niya. At sinugatan ng talim ng tabak ang lob, ang mga bayan, ang bayan ng mga saserdote, at ang mga lalaki gayon din ng mga babae, ang mga bata at mga pasusuhin, ang mga bata at ang mga aso at mga tupa sa talim ng tabak, pati mga bata, mga babae, mga sanggol, dinamay ni Doeg. Patay lahat. Pero, at isa sa mga anak ni Ahimelech, na anak ni Ahitob, ay na nagngangalang Abiatar. Sa chapter 23, si Abiatar naman yung topic natin. Napakagandang story nito. Si Abiatar ay tumakas at sumunod kay David. So merong isang nakaligtas sa mga saserdote. Pumunta siya kay David. At isinaysay ni Abiatar kay David na pinatay ni Saul ang mga saserdote ng Panginoon. At sinabi ni David kay Abiatar, tandaan niyo po ito, talastas ko ng araw na iyon si Doeg na Idumeyo ay naroon. Talastas ko nung ako'y nagpunta kay Ahimelech, nandun si Doeg, na narinig niya yung usapan. At kanyang tunay na sasaysayin kay Saul. So may idea na to si David na itong si Doeg, malamang sasabihin niya kay Saul na nagpunta ako kay Ahimelech. Ako'y naging kadahilanan ng kamatayan ng lahat ng mga tao sa sangbahayan ng iyong ama. Ano sabi ni David? Kaya napatay yung mga lahi ni Ahimelech at mga saserdote dahil sa akin kasi nagpunta ako doon. Tama ba yun, mga kapatid? Tama ba? Alam niyo po, ang totoo nun, si David nagpapaka-accountable lang. Pero hindi naman talaga si David eh. Kaya napatay yung mga tao na yun kasi ang Israel pumili ng hari.
Kung at the first place, hindi naman humanap ng hari ang Israel, palagay nyo, may problemang ganito sa mga saserdote? Wala. Pumili lang talaga sila ng hari kaya humantong sa ganito. Pero si David, hindi niya sisisihin ng iba. Sisisihin niya yung kanyang sarili. Ganun kababa ang puso ni David. Ako ang may kasalanan, ako dapat sisimulan. At ang kadahilanan ay ako. Ang kamatayan ng lahat ng mga tao sa sambahayan ng iyong ama. Verse 23. Ito pa, napaka-importante ng verse na to. Last verse po ng chapter. Matira kang kasama ko, huwag kang matakot, sapagkat siya na umuusig sa aking buhay ay umuusig ng iyong buhay. Sapagkat kasama kita ay maliligtas ka. Yan po yung buong chapter ng verse, buong chapter 22. 23 verses po mga kapatid. Pamagat natin dito sa ating series, kapahingan at kaligtasan mula sa pananatili sa tabi ng hari. Sa pasimula ng chapter na ito, mga kapatid, ang bansang Israel ay nasa pakiramdam nila, distress, in debt, and discontented. Nabibighati, may utang, at may kalumbayan. Ano ang ginawa ng mga taong ito na sila ay nakakaramdam ng ganitong pagkakataon? Kanino sila nagpunta? Sila ay nagpunta kay David. Alam niyo mga kapatid, meron po itong kaparallel verse sa Bagong Tipan. Bago natin basahin yung parallel verse sa Bagong Tipan, alam niyo ba na ang Panginoong Diyos, yung binabasa na ating pastor kanina sa chapter 34, pakilagay po, ng awit. Tignan niyo po itong chapter 34, natapos po siya kanina sa pagbabasa sa verse 12. Babasahin natin yung verse 14 hanggang 19. Tingnan niyo yung katangian ng Diyos sa mga taong kagaya ng taga-Israel. Lumayo ka sa kasamaan, gumawa ka ng mabuti, hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Pag ikaw ay distress, ikaw ay may pighati, ikaw ay nasa utang, ano ang hahanapin mo mga kapatid? Kapayapaan. Pag nahanap mo ang kapayapaan, habulin mo. Ang mata ng Panginoon ay nakatitig sa matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawan ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Amen? So pag ikaw daw ay nakakaramdam ng pighati, ikaw ay pakiramdam mo, lubog ka na sa utang, pakiramdam mo, ikaw ay nasa kalumbayan, malapit ang puso ng Diyos sa iyo. Tandaan mo yung mga kapatid. Malapit ang puso ng Diyos sa inyo. Ito yung panahon na kailangan tanggapin mo sa iyong sarili. Malungkot ako. Kasi itong mga to, mga kapatid, yung mga nasa Israel, bago sila nagpunta kay David, tinanggap nila sa kanilang sarili na pipigati ako, baon ako sa utang, nalulumbay ako. Hindi ka magpapagamot kung hindi mo tinatanggap na ikaw ay may sakit. So sa Bagong Tipan, mga kapatid, 11:78 ng Mateo, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang luba at kayo'y aking papagpapahingahin. Tanggapin mo sa iyong sariling nalulumbay ka. Tanggapin mo na ikaw ay nahihirapan. Ikaw ay tatanggapin ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, ang sabi po dito, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililitas ang may pagsisising diwa. There are these 400 people, 400 Israelites who went to David. Pumunta sila kay David. Alam niyo po ba mga kapatid dun sa Unang Kronika? Pakilagay po. Unang Kronika, chapter 12, verse 18. Ito pong mga mahihinang tao na ito ay meron pong nangyari sa kanila. Tingnan niyo mga kapatid. Nang magkakayoy ang Espiritu ay dumating kay Unang Kronika 12:8. At sa mga galita ay nagsilakip kay David sa katibayan sa ilang ang mga makapangyarihang lalaking may tapang na mga lalaking bihasa
sa pakikidigma na makakahawak ng kalasan at sibat. Ang mga mukha nila ay gaya ng mukha ng mga leon at sila'y maliksing gaya ng mga usa sa mga bundok. Tingnan niyo po yung English niyan, pakilagay po. Yung mga napipighati, malumbay, in-depth, ano na po ang tawag sa kanila dito? They become mighty men. Men of might. Itong 400 na to ang naging foundation ng pasimula ng paghahari ni David. Sila yung unang mga naging tao ni David. Si David ay naging kapitan ng 400 na ito. Itong 400 na ito, tinrain ni David sa pakikiligma. Pagdating sa chapter 23 ng unang Samuel, yun yung unang laban nila. Tinawag silang mighty men of David. So mula sa mga taong nalulumpay, may utang, nalulungkot, napipighati, tinawag silang mga makapangyarihang tao, mighty men. Ano po ang naging susi para tawagin silang ganon? They stayed with the king. Sino po ba yung king na yun? Si David. Ang tanging ginawa nila ay manatili sa piling ni David. Si David po yung hari ng Israel. Para ikaw ay mawala sa iyong pagiging nalulumbay, may utang, napipighati, you stay with the king. Pag tayo mga kapatid, nalulungkot, may problema sa buhay, tingin mo na sa kadiliman na ang iyong buhay, wala ka ng pag-asa. Ang tangi mong dapat gawin, kapatid, manatili sa piling ng Diyos. At pagdating ng panahon, kakasamahin ka tayo ng Diyos sa kanyang paraiso. We will be mighty men. You stay with the King. You stay with the Lord. Sabi dito, sila sumama sa piling ni David. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking papagpapahingahin. Ang kapahingahan ng puso hindi makukuha sa ibang tao, kundi sa Diyos lamang. Magsiparito kayo sa akin. You stay with the King. That's verse 1 and 2. You stay with the King. Kung ikaw ay dating ganito, tawag dito mga basahang tao na to eh. Ragtag na sila eh. Pero they become soldiers of God, naging mighty men. Sila yung mga naging pangunahing bataan ni David sa kanyang pakikipaglaban. Tayo mga kapatid, kayo ba nararamdaman nyo, kayo ba mga pakaramdam nyo, mga importanteng tao ba kayo? Mga malalakas ba talaga kayo? O meron kayong pangarap sa buhay na makarating sa buhay na walang hanggan? Meron ba mga kapatid? Amen. So dapat natin gawin mga kapatid, we stay with the King. We stay with the Lord. Hindi natin makukuha yun sa ating sarili. Makukuha natin yun sa piling ng Diyos. Kasi yung tema natin mga kapatid, ang tema natin ay pinapaalala, manatili ka sa piling ng Diyos. You stay with the Lord. You stay with the King. Sunod po natin muli, unang Samuel 22. Dito po sa 3, 4, and 5, verse 3 and 4 and 5, si David, sa kanyang pag-akala o pag-iisip na merong dapat safety sa kanyang buhay, nagdesisyon siya sa kanyang sarili. Dadali ko yung magulang ko at mga kapatid doon sa Moab. Isa safety ko sila. Nagpunta siya sa Moab, nagstay siya doon sa Moab. Sabi ng Moab, pataas na bahagi ng Moab. May dumating si Propeta Gad. Ang sabi ni God sa kanya, hindi si God na G-O-D it's not God, it's God, G-A-D. Propeta, umalis ka dyan sa Moab, bumalik ka sa Huda. Ano po ibig sabihin nun mga kapatid? Sa atin, minsan nag-iisip tayo, parang, am I really on the right church? Bakit? Nandito ako sa tunay na iglesia, pinag-aaralan namin marami taon, pero ba't ako ng problema? Bakit sila doon, sa ibang church, blessed na blessed sila? Punta kaya ako doon? Parang. Pero pinuntahan siya ni Propeta Gad, sabi, huwag, bumalik ka. Kasi yung Moab, hindi bayan ng Diyos yun. Pumunta ka sa Huda.
sa bayan ng Diyos, bumalik ka, tugon ka. Ang buhay ng isang tao, mga kapatid, hindi po makukuha natin ang kapahingahan sa nakikita ng mata na blessing. Pag pinangakuhan ka ng ibang tao na bless na bless dito, dito ka na, pumunta ka dito, ang sinasabi ng Panginoon, pinababalik tayo dun sa ating church. Dito ka. Huwag kang aalis. You stay with the Lord. Sabi po doon, at sinabi ng propetang si God kay David, huwag kang tumahan sa muog. Ikaw ay yumaon, pumasok sa lupain ng Huda, nang magkagayumaon si David at pumasok sa gubat ng Haret. Napakaliit na verse lang. 22, verse 5. Pero ang ibig sabihin yan, huwag kang mag-experiment. Lagi nyo marinig sa ating Pastor dito. Huwag kang mag-experiment. Manatili ka sa bayan ng Diyos na sinasabi ng Diyos na ito yung kanyang ililigtas. You stay with the King. You stay with the Lord. You stay with the body of the Lord. Yung Huda, yung bayan ng Diyos. Ang kalaban, ooperan ka ng ooperan ng mga bagay na kailangan mo ng pagkakataon na ito. Tutuksuin ka ba sa bagay na hindi mo kailangan? Tingin nyo, mga kapatid. Hindi. Tutuksuin ka niyan sa pangangailangan mo. Ang kailangan kasi ni David, security sa kanya at sa kanyang pamilya. Tama o mali? Yun ang pangunahing kailangan niya eh. Hindi naman kayamanan eh. Hindi naman pera eh. Kailangan niya security dahil buhay na nakasalalay eh. So anong nai-offer sa kanya ng kanyang kamag-anakan sa Moab? Pumunta siya doon para itago. Pero sabi ng Panginoon, bumalik ka. At si David, ang sabi niya, si David pumasok sa gubat ng Haret. No questions asked. Dahil sinabi ng Diyos, makita ng kanyang likod, babalik ako. So kayo mga kapatid, will you stay with the Lord? Amen. Huwag kayo mag-experiment. Dahil ang kaligtasan nasa Diyos lamang. Hindi sa ibibigay ng sanglibutan. Hindi sa ibibigay na i-offer ayon sa pangangailangan mo. Kundi sa Panginoon lamang. You stay with the Lord. You stay with the body of the Lord. Diba? 7. At sinabi ni Saul sa kanyang lingkod na nakatayo sa palibot niya. Yan. Tingnan niyo ito mga kapatid ha. Dingginin niyo ngayon mga Benhamita. Bibigyan ba ng anak ni Isay ang bawat isa sa inyo ng bukiran at mga ubasan? Gagawin ba niya kayong lahat ng punong kawal sa lilibuhin at mga punong kawal sa dadaanin upang kayong lahat ay magsipagsiwail laban sa akin at walang nagpakilala sa akin ng mga gawin ng mga anak ng isang pakikipagtipan sa anak ni Isay. At wala sino man sa inyo na nagdamdam dahil sa akin. Alam niyo mga kapatid, yung self-pity, huwag na huwag niyong gagawin yun. Alam niyo yung self-pity, taas ang kamay yung hindi nakakaintindi ng self-pity, papaliwanag natin. Ang self-pity, yung ako ang kawawa. Yun po yun. Yung tingin mo, gusto mo lahat sa'yo nakatingin ng naawa. Yan po yun. Huwag po kayo magagano mga kapatid. Alam nyo bakit? Wala kayong pananampalataya sa Diyos kasi the Lord is our provider, di ba? Tapos sasabihin mo, pinagkukulang ka, malungkot ka, wala kang ito. Ibig sabihin, hindi ka pinoprovide ng Diyos o hindi mo na-appreciate yung ibinibigay ng Diyos sa'yo. Kasi pag puro gusto mo, paawa effect sa'yo, di man lang kayo nagdumdum sa akin. Gusto mo lahat sa'yo nakatingin, huwag ganun. Bibigyan kayo ng sample. Verse 2 ng chapter 27 ng Genesis. Tingnan nyo itong si Isaac. Dito na pag-uusapan madalas yung ginawa ni Isaac. Kapatid na Noel. 27:2 ng Genesis. Basahin po natin ito mga kapatid. May isang talata lang. At sinabi niya, narito, ako'y matanda at hindi ko nalalaman ang kaarawan ng aking kamatayan. Si Isaac matanda na. Parang inaano niya, malapit na ako mamatay. Wala na. Wala nang pag-asa. Huwag niyong gagawin sa inyong buhay yun, mga kapatid. Alam niyo ba si Isaac, inuunahan niya yung gusto ng Panginoon. Huwag niyo uunahan ang gusto ng Panginoon. Saan mamatay na lang ako? Hindi ko na alam buhay ko. Mamatay na ako. Tanda na ako eh. Gumagano na si Isaac. Huwag ganun. Si Isaac, pagkatapos niyang sabihin to, 40 years pa siyang nabuhay. 40 years. Si Jonas, sa katapusan ng kapitulo,
Ilang beses niya sinabi sa Diyos, sana mamatay na lang ako. Ang Diyos mahabagin, hindi siya pinatay. 3 beses niya sinubok ang Diyos. Palagay niyo, hindi kayo nabirinig ng Diyos pag nagsaselfie kayo. Anak, di ba pinoprovidean kita? Ba't hindi ka magreklamo? Asan ang pananampalataya mo sa ibinibigay ko sa iyo? Hanapin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag ko sa inyo. Pag may memory verse ka, lahat ng mga bagay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Tapos kung mag-selfie ka, wala mo nagtatamdam sa akin. Bakit hindi ka ba pinoprovide ng Diyos? Huwag ganun gaya ni Saul, mga kapatid. Huwag ganun. Kailangan may pananampalataya ka. Dahil pag ang nakatabi mo, ay kapareho mo nagsiselfie, babagsak pareho kalooban nyo. Kaysa ma-encourage mo siya, na-discourage mo siya. Kaysa ang tawag sa iyo, encourager, discourager na ang tawag sa iyo. Kung may ganun bang salita. May ganun bang word? Discourager? Wala naman yata, no? Pero encourager meron. Yung nag-encourage. Paano kung lugmok sa puso yung kalooban nung kausap mo, humihingi ka ng simpatya, tapos mas lugmok pala siya sa'yo, tapos lalo bumagsak yung kalooban, kasalanan mo ngayon. Di ba dapat, the Lord will provide. Tingnan ko, kahit may problema ako, masaya ako. Di ko iniisip yung problema ko, the Lord will provide for me. Huwag maging gaya ni Saul. Huwag. Kailangan may pananampalataya sa Diyos. The Lord will provide. Hindi yung laging ikaw yung may problema, ikaw yung may pinakamabigat dito para kaawaan ka ng lahat ng tao dahil ang gusto ng Diyos hindi ganun. Ang gusto ng Diyos, mabuhay kang maging masaya sa piling niya. Dahil sa piling ng Diyos may kapahingahan ng kaluluwa. Amen? Maliban na lamang kung hindi mo nararamdaman yun. Kayo po ba mga kapatid, nararamdaman niyo ba yun? Amen. Because we are staying with the King. We are staying with the Lord. Verse 9. Nang magkagay sumagot si Doeg na Idumeo. Ito mga kapatid, si Doeg, sulsol, gatong. Walang may ganun dito mga kapatid ha. Walang ganun ano. At walang maging gaya ni Saul. Na kung sino unang may magsabi, di man lang di man lang magbalanse ba tawag doon o mag-imbestiga ng kaunti, minsan mabibitin sa nang imbestiga eh. Umalam ng both sides. Yan na lang. Bawa, may nakita si Kapitita Ewa, naglalakad. May nakakita sa inyo yung kapatid na Ewa, may kasabay. Nakita mo, tapos i-chinismis mo agad, yung narinig mo agad, naniwala ka agad, hindi kawawa ng mga kapatid na Ewa. Ganun yun, di ba? Kailangan, alamin mo na istorya. Nagiging agad, huwag mga kapatid, huwag maging gaya ni Saul na nakikinig sa unang nagsabi. Bumalansi ka. Bakit ba nangyayari kay Saul yung ganun? Na hindi siya nakikinig sa sinasabi ng mga saserdote ng Diyos. Ang pinakinggan niya, yung kalaban ng Diyos. Kasi wala na sa kanya yung Espiritu ng Panginoon. Di ba humiwalay na sa kanya? Ang Espiritu ng Panginoon na kay David na. So nangyayari sa isang tao na namamali na ang desisyon sa buhay pag wala na siya sa Panginoon. Wala na siya sa piling ng Diyos. Tingnan mo si David, ang dali niyang magdesisyon. Bumalik ka sa haret, balik siya. Nasa kanya Espiritu ng Panginoon kasi nananatili siya sa Diyos. Ngayon tingnan natin itong si Abimelech. Si Abiatar, Si Abiatar, nakatakas. Meron po ako sa inyo bibitinin mga kapatid, no? Si Abiatar, saserdote ng Panginoon. Sa chapter 23, pag-aaralan natin mabuti, tandaan niyo si Abiatar, ha? Meron po itong magiging malaking parte sa buhay ng ministeryo ni David. Sa chapter 23, i-reveal po natin yon. Sa Bible study natin, nasabi na natin dati yun. Pero baka lang. Pero sa chapter 23, papakita natin yung kabuuan ng anong ginagawa ni Abiatar. Yan si Abiatar, nakatakas mula sa paglibol ng mga saserdote. Punta siya kay David. Sabi niya, David, pinatay yung mga kamag-anak ko, yung mga lahi ng aking amang saserdote na sa iyo milik. Sabi ni David, ako ang dahilan yan eh. Sige, yung umuusig sa buhay mo, umuusig din sa buhay ko, sumama ka sa akin, maliligtas ka, hindi ka mapapahamak. Tanong mga kapatid, meron ba dito kayong kilala
na kaya maggarantisa sa inyong buhay pag kayo ay nasa panganib, yung tao-tao lang ang usapan. Tingin nyo. Bawa, nagtatago ka. Itago mo ako. Nasa panganib buhay ko. Sige, tatago kita. Sigurado, garantisado, 100% hindi ka mamamatay. Meron bang ganong klase? Kahit witness protection program, hindi kaya yun. No? Mapipigilan lang siguro pansumandali, pero kung ang kalaban talagang gagawa ng paraan, mga sniper, mga tawagan, assassin, mapapatay at mapapatay ka. Kahit sa mga pelikula, talagang walang kagayang ganun. Pero bakit si David, sabi niya kay Abiatar, sapagkat kasama kita, at verse 23, sapagkat kasama kita ay maliligtas ka. Bakit po ganun yung kanyang garantisa o guarantee kay Abiatar? Bakit po? Kasi meron pong dalawang dahilan. Ang unang dahilan, kasama niya ang Diyos. Amen? Ang pangalawang dahilan, mga kapatid, this is a prophetic verse. Ano ibig sabihin ng prophetic verse? Hula po ito, mga kapatid. Ano pong hula ito? Pag ikaw ay kasama ng hari, maliligtas ka. Si David po kasi ay representasyon ng Panginoong Hesus na siyang hari. Pag ikaw daw ay kasama ng hari, maliligtas ka. Garantisado yun. Kayo mga kapatid, garantisado ba ang inyong buhay sa piling ng Diyos? Wala nang hatol sa mga nakay Kristo. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Garantisado yun mga kapatid. Basta nasa piling ka ng Diyos. Kung si Abiatar nasa piling ni David, garantisado yun. Maliligtas po yun. Hindi po yung mapapahamak sa kamay ni Saul. Isang hula din po kasi yun na pinapakita na pagdating ng panahon, ang mga tao na pupunta sa piling ng hari hindi mapapahamak. Hindi magkakaroon ng perwisyo sa kanilang buhay o yung tangka sa kanilang buhay. So pag tayo nasa piling ng hari, sa piling ng Diyos, mga kapatid, merong pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. Bagaman ang buhay natin, mga kapatid, kagaya ni David. Ito na po mga kapatid yung ano natin sa pagtatapos. Ang buhay ni David, nang siya po ay binuhusan ng langis. Dapat ba pag binuhusan ka ng langis, magiging hari ka, peaceful life? Maganda na yung buhay mo? Dapat ba payapa? Ano nangyari kay David? Di ba bata pa siya noon, nung siya binuhusan? Tapos naging hari si David, 30 years old siya. So merong pataan na 15 years na siya ay inuusig ni Saul bago siya naghari. In 15 years niya, sabihin natin 12 to 15 years, ano ang buhay ni David sa araw-araw? Panganib sa buhay ni Saul. Palipat-lipat siya ng lugar. Araw-araw may umuusig sa kanyang buhay. Walang kasiguraduhan. Ang kanyang buhay, patago-tago, malungkot. Walang matulugang permanente. Nakaka-relate kayo mga kapatid. Sample. Araw-araw sa ating buhay, mayroong mga tao na naghahanap ng trabaho araw-araw, hindi matanggap-tanggap. Tama? Araw-araw. Araw-araw may mga tao, mga Pilipino, sabihin natin Pilipino na, disappointed, may kalumbayan, may hinagpis dahil sa pamahalaang kurakot o sa pamahalaang disappointing. Problema sa araw-araw. Ang mga tao, mga Pilipino, sa bahay natin, araw-araw may problema sa kapitbahay na chismosa, kapitbahay na mapanira. Problema sa araw-araw. Mga Pilipino, mga tao, ano tayo lumayo? Pilipino na lang. Tayo, may problema sa kalsadang bago-bago, kalsadang binabaha, kalsadang matraffic. Problema sa araw-araw. Minsan, may mga Pilipino, may pamilya, may anak silang may problema. Alam niyo yung problema anak? Minsan may retarded, may abnormalidad, may sakit, o mismong anak problema sa buhay. You know what I mean? Ha? Sakit ng ulo o may sakit, pasanin mo sa araw-araw.
May kapatid kang pasanin sa araw-araw. Employer o boss na di mo makasundo, araw-araw. Katrabahong mapapel, araw-araw. Kaibigang binigo ka, nilalaglag ka, iniiwan ka, araw-araw. Sakit o disease na nagpapahirap sa'yo, araw-araw. Kagipitan sa pananalapi, problema sa pananalapi o pinansyal, problema mo sa araw-araw. Depression na dumadating sa iyong puso, problema ba yan? Araw-araw. Nakakaalala ka sa utang na hindi nababayaran sa iyo o problema na dapat mong bayaran, problema mo na nangyari sa iyong puso, araw-araw. Problema ko yan mga kapatid, kagaya ni David. Kung si David, buhay niya, Pilipino may kanya-kanyang problema, araw-araw. Ano ang payo ng Panginoon? Huwag kang gagaya kay Doeg. Si Doeg, nung nakakita ng oportunidad na umunlad ang kanyang buhay, papaano? Sumipsip kay Saul na masamang hari. Ginrab niya yun para matakasan yung kanyang problema. Pero si David, hindi. Tinanggap niya yung problema na yon araw-araw. Hanggang sa dumating sa kanya yung tinatawag na araw ng kanyang pagiging hari. Tayo mga kapatid, araw-araw may kanya-kanya at kanya-kanyang sarili-sariling problema at karanasan. Gaya ni David, hinintay niya yung glory day o yung panahon na ibabangon siya ng Panginoon para maging hari at tatapusin niya yung panahon ng kanyang pagtatago. Tayo man sa ating sarili, anuman ang araw-araw na ating pasanin sa ating buhay, darating ang panahon sa ating buhay na kukuhanin tayo ng Diyos. Darating tayo sa pagkabuhay na magulit. Darating tayo sa isang pata na ating buhay na kakasamahin tayo ng Diyos sa kanyang paraiso. That will be the glorious day of our life na kakasamahin tayo ng Panginoon na wala na yung araw-araw na pasanin sa ating buhay. Ano lang ang dapat natin gawin? Habang hinihintay natin ito mga kapatid, basahin po natin. Una, awit 91:1. Ang sabi mo ng Panginoon dito, siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Kailangan nasa piling ka ng makapangyarihan sa lahat. Nasa lilim ka ng kanyang mga pakpak habang hinihintay mo yung glory day. Yung araw ng kapahawan na una nakukuhanin ka ng Panginoon. You stay with the King. Sapagkat ang kapahingahan at kaligtasan ay matatamo lamang sa iyong pananatili katabi ng hari. Ano ang pangako ng Diyos? Kahit binararamdaman ka araw-araw ng mga problema. Juan 10:28. Uling talata po natin mga kapatid, bago natin balikan yung ating pagsambatayan. Sa aklat po ng Juan 10:28, may pinangako po ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Panghawakan po natin ito mga kapatid. Kung nararamdaman natin araw-araw ang ating mga suliranin sa ating buhay. 10:28. At sila'y bibigyan ko, 27. Dinirinig ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikita at sila'y nagsisisunod sa akin. Pag ikaw ay nananatili sa piling ng Diyos, susunod ka sa piling ng Diyos, susunod ka sa kanyang mga salita. Amen? At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailan may hindi sila malilipol at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Panghawakan natin ito mga kapatid. Hindi tayo mawawala sa kamay ng Panginoon hanggang sumusunod ka sa kanyang mga salita. Manatili ka sa Diyos. Manatili ka sa kanyang piling. Tayong lahat sa panahon ito ay dumadago sa kanya-kanyang sarili-sariling problema. Ngunit ikaw ay kinikinis ng Diyos upang maging matatag ang iyong pananampalataya, upang ikaw ay magsipanatili sa piling ng Diyos. Tayong lahat mga kapatid ay binibilinan at pinaalalanan sa bawat araw na ating buhay na tayo nakakarinig ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, we stay with the King. We stay with the Lord. Pag nandiyan ang problema, lagi mo tatandaan, hindi ako aalis sa piling ng Diyos. Mananatili ako sa kanyang piling. Dahil ito ang batayan ng pananampalataya. Ang magtiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Basahin natin muli ang ating pagsambatayan sa aklat po ng unang Samuel, Kapitulo 22, talatang 1 at 2.
Umalis nga si David doon, tumakas sa yungib ng Adulam at nang mabalitaan ng kanyang mga kapatid at ng sambahayan ng kanyang ama ay kanilang nilusong siya roon. Pag nabalitaan niyo mga kapatid, kung nasaan ang Diyos, pumunta kayo doon. At bawat isa na napipigati, bawat isa na may utang, bawat isa na may kalumbayan, ay nakipisan sa Kanya. Bawat isa sa atin makipisan sa ating kinikilalang Diyos na ating tagapagligtas. At siya'y naging punong kawal nila at ang Diyos ang magiging Diyos ng bawat isa sa atin. Pagpapala po sa ating sa bawat salita na ating narinig, purihin ang ating mahal na Panginoon sa atin. Narinig po na mensahe sa araw na ito, tayo po'y sama-samang tuminig, awitin po natin ang kinapay nila.